Kung ang isang tao ay minsan nang naligtas, ligtas na ba siya magpakailanman? Kapag ang isang tao ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at tinanggap si Kristo bilang kanyang tagapagligtas, at siya ay tinanggap ng Diyos bilang kanyang anak, ang bago niyang relasyon sa Diyos ang nagbibigay ng katiyakan sa kanyang kaligtasan. At ang kaligtasang ito ay hindi na mawawala kailanman. Tinitiyak ng mga talata sa Biblia ang katotohanan ito. Sinasabi sa Romans chapter 8 verse 30. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ipinapakita ng talatang ito na sa sandaling piliin ng Diyos ang isang tao, para bang nabigyan na rin siya ng kaluwalhatian sa presensya ng Diyos sa langit. Walang anumang makahahadlang sa araw na pagkakalooban ng Diyos ng kaluwalhatian ang isang mananampalataya, sapagkat ito na ang kanyang layunin para sa kanya mula pa sa simula. Sa sandaling ang isang tao ay mapawalang sala o maituring na matuwid sa harapan ng Diyos, ang kanyang kaligtasan ay tiyak na at ginagarantiyahan na. Siya ay ligtas na, at sa paningin ng Diyos, para bang nakabahagi na rin siya sa kaluwalhatiang naghihintay sa kanya sa langit. Nagbigay rin si Pablo ng mahahalagang katanungan tungkol sa katiyakan ng kaligtasan sa Romans chapter 8 verses 33 to 34. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Sino ang maaaring magparatang laban sa mga pinili ng Diyos? Walang sinuman, sapagkat si Kristo ang ating tagapagtanggol. Sino ang hahatol sa atin? Walang sinuman, sapagkat si Kristo ang namatay para sa atin, muling nabuhay, at ngayon ay namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos. Mayroon tayong tagapagtanggol at hukom, at ang hukom na iyon ay siya ring ating tagapagligtas. Ang mga mananampalataya ay isinilang na muli nang sila ay sumampalataya. Ito ang ipinahayag sa John chapter 3 verse 3 at Titus chapter 3 verse 5. Kung mawawala pa ang kaligtasan ng isang Kristiyano, mangangahulugan itong babalik siya sa dati niyang pagkatao. Ngunit walang sinasabi ang Biblia na ang isang taong tunay na isinilang na muli ay mawawala pa sa kanyang pananampalataya. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa lahat ng tunay na mananampalataya, ayon sa John chapter 14 verse 17 at Romans chapter 8 verse 9. Bukod dito, sila ay binautismuhan ng Espiritu upang maging bahagi ng katawan ni Kristo, gaya ng nakasulat sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Kung mawawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya, kakailanganin munang umalis sa kanya ang banal na Espiritu at alisin siya bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ngunit walang ganitong itinuturo ang kasulatan. Sinasabi sa John chapter 3 verse 16 na ang sinumang sumasampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kung ang isang tao ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan ngayon, ngunit nawala ito kinabukasan, paano pa ito matatawag na walang hanggan? Kung maaaring mawala ang kaligtasan, lalabas na hindi totoo ang pangako ng Diyos tungkol sa buhay na walang hanggan. Marahil ang isa sa pinakamalinaw na pahayag tungkol sa katiyakan ng kaligtasan ay matatagpuan sa Romans chapter 8 verses 38 to 39. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na walang anumang nilalang o kapangyarihan ang makapaghihiwalay sa tunay na mananampalataya mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo. Kaya pakatandaan, ang Diyos na nagligtas sa iyo ay siya ring nangangalaga sa iyong kaligtasan. Sa sandaling tayo ay tunay na naligtas, ligtas na tayo magpakailanman. Ang ating kaligtasan ay tiyak, at ang katiyakang ito ay pangwalang hanggan.